Andito pa rin ulit tayo para naman maghatid sa inyo ng mga balita, ng mga impormasyon, mga opinion, at mga palapalagay ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. And of course, yung mga nag-comment sa atin sa ibayong dagat, kumusta na po kayo? Sana'y okay lang kayo, no? At patuloy pa rin na nakasubaybay sa mga issue dito sa atin sa Pilipinas, sa ating kapaligiran, kung ano na yun nangyayari. At ito nga mga kababayan natin, di ba masyado nang nagiging controversial naman, itong tungkol naman sa pag-aresto dito kay Kibuloy. Nalita na din kasi itong si Vice President Sara Duterte na sabi nga niya ay nalulungkot siya dahil inendorso pa niya itong mga Marcos o itong si President Bongbong Marcos kay Kibuloy dito sa KOJC or sinasabing Kingdom of Jesus Christ. Ayan. At marami ngayon mga netizen ang nagtataka at nagsasabi nga sila na bakit iisa lamang yung aarestuhin, napakaraming nadadamay. So bakit nga ba? Dapat di ba yung warrant of arrest ay para sa isang tao lang at sa isang lugar o isang building. Pero ang nangyari parang buong compound yata nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari dahil dun sa nasa 2,000 na PNP na pumunta dito sa lugar nitong si Kibuloy. At ang sabi nga dito sa balita, mga kababayan natin, malaki daw yung posibilidad na nagtatago sa ilalim ng lupa itong si KOJC leader, si Pastor Kibuloy. Ito rin ang sinabi ni Police Regional Office 11 Director General Nicolas Torre III kasunod ng ginawang pagsalakay at paghalughog. Imaginin mo yan ha, sa 30 hektarya ng compound ng KOJC. So para kanino ba yung warrant of arrest? Meron ba? Isang tao lang ang dapat na iserve ito, nasa 2,000 na pulis ang pumunta dun sa lugar. Kung ikaw ba naman, di ba, pagpalagay na natin, pabababain si President Marcos, hindi ba mag-alsa yung kanyang mga alipore? So ganito din ito, papayag ba naman sila na ipahuli nila yung kanilang leader? Na pinaniniwalaan nilang wala namang kasalanan at dala lamang ng politika. Imagine niyo, no? 30 hectares na lupain nitong KOJC, pinakialaman ng PNP. Isa lang naman yung kanilang pagseselbihan ng warrant of arrest. Pero ang daming nadamay. Kung napanood nyo yung CCTV, saan gagaling yung tear gas? Yung maliliit na mga dala nila na nasa bulsa nila. Di ba dinudukot nila ay sa bulsa nila? Kitang-kita sa CCTV. Kasi ang nasa balita, ang nag-umpisa daw ay itong mga miyembro ni Kibuloy. Pero dun sa CCTV, ang makikita ay ang nag-umpisa ay itong mga pulis. So, alin ba talaga ang may katotohanan? General Torre. Kasi alam natin na sumusunod ka lang sa utos ng iyong kamahal-mahalan o ng nakakataas sa'yo. Pero sana hindi ka masyadong nagsasalitang mabuti. Anong nangyayari? Okay na sana yung mga sinabi mo, pero yung tatawanan mo ng parang nakakaloko, doon sila parang lalong napikon sa'yo, sa PNP. Kasi hindi nila inaasahan yun. Ayun dito kay Torres, sa lawak daw ng compound ng KOJC, hindi malayong may secret tunnel ito para sa kanilang seguridad. Ay natural, di ba sa 30 hektarya ba namang yun? Wala silang ginawang tunnel. Kung ang Pogo nga, mayroong tunnel na ginawa para sa kaligtasan ng mga opisyal nila. Ito pa na isang leader na hindi nila bibigyan ng seguridad. Tapos ay, kanino nyo ini-serve ang warrant of arrest? Saang lugar ba? Dapat kung dumaan yan sa due process, dapat, halimbawa, itong building na to, ito lang. O dito sa building na ito, anong unit lang?
yung siserbihan nyo ng warrant of arrest. Hindi 2,000 pulis. Tapos ang sisilbihan isa lang. And then ang buong Davao ay nabulabog. Sino hindi magagalit? Sino hindi mapipikon sa mga nangyayaring ito? So, ang sabi pa dito, may posibilidad daw na ito ay isang lokasyon sa ilalim ng lupa, sabi ni Torre. Ipagpalagay na nadun sa ilalim ng lupa itong si Kibuloy. Sa palagay niyo, papayagan ba ng kanyang mga miyembro na dakpin ninyo yung kanyang leader? Na alam naman nila na dahil lang sa politika? Sige nga. So ayun, sa kabila daw ng 24 oras na paghahanap sa KOJC compound, bigo pa rin yung mga pulis na mahanap si Kibuloy. Napakaraming inosente yung nadamay dito sa kagagawan na ito. Tama ba, General Torre, yung ginawa? Yung pagsiserve ng warrant of arrest? At ito, ayan. O, di ba natakasan kayo? Nakaantabay kayo ngayon doon sa lugar. Paano kung hindi yan lumabas doon? Baka nga hindi yan lumabas di ba? Hanggat si President BBM ang presidente. Ngayon, ayun, pagod na yung mga pulis, nagsishifting pa sila sa paghahanap pa rin hanggang ngayon. Ay sabi nga ni Torre, malaking hamon daw sa kanila at sa search team yung lawak at mga individual na nasa KOJC compound. Talagang malaking hamon sa inyo yan. Pero ang ating punto dito, tama ba yung pagsiserve nyo ng warrant of arrest? Doon sa taong gusto nyong arestuhin? Bakit maraming nadamay? O araw-arawin daw nila yung paghahanap, lalo pat naaral na nila yung layout ng lugar. So nasa 1/4 pa lamang ng lugar ang nasugod ng mga pulis. So, ibig sabihin pala, nag-serve sila ng warrant of arrest dun sa 30 hectares na lupa, ay isa lang yung kanilang dadakpin. Ganun ba yun? Samantalang napakaraming dapat na ayusin para sa peace and order situation. Isa bang malaking banta si Kibuloy sa peace and order situation natin sa bansa? At ang sabi pa nito si Torre, inalerto na din daw nila ng mga tauhan laban dun sa impormasyon na planong tulungan ng mga miyembro ng KOJC si Kibuloy para makatakas sa compound. Nakot, baka hindi nyo makita ito, General Torre. Nilinaw naman ng PNP, Public Information Office Chief Spokesperson, Police Colonel Jean Pajardo, na ang pagsalakay ay hindi tungkol sa isang sekta o simbahan at hindi ito pagsikil sa kanilang religious freedom. Ando na tayo, hindi naman talaga yun di ba? Nais lamang daw nilang isilbi yung warrant of arrest na inisyu ng korte laban kay Kibuloy at hindi niya matatawaran ang suporta at proteksyon na binibigay kay Kibuloy ng kanyang mga taga-suporta. At panawagan ni Pajardo kay Kibuloy, spare your supporters, spare them of the emotional heartaches. Leader nila yun papayag ba naman sila? Na alam naman nila na naniniwala sila na walang kasalanan si Kibuloy sa mga ibinibintang sa kanilang leader. Sinilbihan sila ng warrant of arrest pero hindi malinaw kung ano lang lugar yung dapat na i-raid nila or pagsilbihan ng warrant of arrest tungkol kay Kibuloy. Sa akin lang naman dito yung due process. 'Di ba? Tama ba yung ginawa? Tama ba? Kasi kung hindi tama, dapat na mag-isip-isip na kayo. Dahil eto lang, mainit na mainit pa. May nag-text sa akin mga kababayan natin. Gusto kong basahin sa inyo yung chat sa akin Kasi mukhang mas gugulo pa, mga kababayan natin. Digmaan na ito sa lupa. Nagsisimula na,
So, hindi ko mabuksan yung aking ano dito. Alam nyo ba, mga kababayan natin, teka lang ha. Ay, wala dito kasi. Eto, may nag-chat sa atin kasi. Sabi, a spectacle of exterior and interior lines occupied by KOJC Crusaders. Those outside wanting to get inside. Those inside waiting for their brethren o kumbaga yung kanilang mga kapatiran to join them separated by tear gas lobbing Marcos goons resisting the people's wrath. Ayan. The beginning of the end is coming. May nakalagay pang ganito eh. Tapos ay amping og ampo kamo diha. This will be a long vigil for liberation. Lumaban ka Davao. Sagipin mo ang Metro Manila. Mainit-init pa yan guys na chat sa atin. At eto pa, tiyak na aawa sa kalsada ang mga supporters, followers ng Duterte Kibuloy. Maniwala kayo. Kung natatandaan nyo, wala pang 3 milyon yung nagpababa sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nung panahon na pababain ito sa kanyang pwesto. Wala pang 3 milyon. Eh napababa itong si Marcos. Hindi ba kayo kabahan? Ilan ang members nitong si Kibuloy? Itong KOJC. Sige, kayo na ang magsabi kung ilang milyon. Eh, paano pag sumama pa ang mga supporters ng Duterte? At pumunta sila sa kalsada, kakayanin ba? Kakayanin nyo ba yung pag-awas ng kalsada sa milyong mga tao? Na yung mga nasa kalsada na ay lalabas pa yung karamihan para pababain ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Tiyak na naghahanda na itong mga to, di ba? Dahil hindi biro ang ginawa nila. Hindi biro ang ginawa ng 2,000 na pulis dun sa lugar na sinasabi niyong 30 hectares para lamang arestuhin itong si Kibuloy. Pero madaming inosenteng mga miyembro nito ang nadamay. Kabahan kayo, sinasabi natin. Dahil once na lumabas ito, kapag lumabas sa kalsada ang mga miyembro ng Kibuloy o miyembro ni Kibuloy at ang followers, supporters ni Duterte, ng mga Duterte, kabahan kayo. Alalahanin natin, no? Nung panahon ng Pangulong Marcos, dating Pangulong Ferdinand Marcos, na pababa sa pwesto, wala pang 3 milyon yung nagpababa. Alalahanin mo din, President BBM, sino ang malaking bahagi ang naglagay sa'yo sa pwesto ngayon? Kaya nga nalulungkot itong si Vice President Sara Duterte dahil inendorso ka sa KOJC. Nako, mukhang masalimuot pa. At yan ay ating obserbahan. Yan muna yung ating maipapahatid sa inyo. Gusto lamang nating ibigay sa inyo ng impormasyon, bagong-bago pa, na aawas sa kalsada ang mga tao para lamang pababain itong si PBBM. Kaya antabayanan natin yan kung totoo man itong balitang ito. Marami pong salamat. Ako po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.